Lift your praise. Lift your offering to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God, you are worthy to be praised. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. God, you are worthy to be praised. You are worthy to be honored. You are worthy to be worshipped, Lord. God, in this wonderful morning, hayaan mo, Panginoon, ang tanging magandang amoy, magandang papuri, ang pinakamabangong samyo sa iyo, na pagpupuri ang ibigay namin. Lord, let it be a victorious year into the life of each and everyone. At Panginoon, hayaan mo na ang pagpupuring ito ay tanging ikaw lamang ang sentro. Tanging ikaw lamang ay tinataas sa aming mga buhay. Lord, we want nothing less but your presence, nothing less, oh God, only your anointing to be in this place, oh God. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at isipan, and let we receive your word with joy and gladness in our hearts. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. We entrust to you our lives. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, amen and amen and amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. God is good. And all the time. God is good. Praise God. Lahat po ng children, ng kids, 12 years old below, tinatawagan na po kayo ni Teacher Claire. Please send your kids po kasi they will practice for the anniversary po natin. Mayroon po silang special number. So send your kids po to our Sunday school. Praise God. Thank you, Lord. Ang sarap po mag-worship sa Lord. Amen? Amen. Grabe, bitin. Bitin po. Huwag po kayo mag-alala. Mag-schedule po tayo ng worship night. Amen? So praise God. We are already in the second Sunday of January. Before that, let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. Praise God! Kamusta po ang bawat isa? Amen? Amen. Payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Amen? Antindi ng ating mga deklarasyon. And praise God, patuloy pa rin po ang ating topic, which is the victorious year. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Sa kabila, sabihin mo, tagumpay ka na. Yung may energy naman po, yung talagang may tagumpay, sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Amen? Lahat tayo ay matagumpay. Amen? Praise God. Last week, matindi ang itinuro sa atin ng Panginoon that we need to fill the jars. Amen? That in our simple action, may kayang gawin ang Panginoon. Can I hear an amen po? Amen. Praise God. So this morning, tuloy-tuloy na po tayo. Ang atin pong series for January is still about the victorious year. At ang title po natin ngayong umagang ito is Positioned for Victory. Sabihin nga po natin, Positioned for Victory. Amen. Nandiyan na po ba ang slide natin? Sa Tagalog po,
nakaposisyon, ano ba Tagalog sa posisyon? Nakapwesto, nakahanda para sa tagumpay. Hello, nandyan po ba kayo? Amen? Ngayong taon na to, ang deklarasyon po ng Panginoon in our church, in our anointed family, that this year, 2026, punong-puno tayo ng tagumpay. Amen? Dapat pag may tagumpay, masaya po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na! Amen? Dapat alam natin, dahil ngayong oras na to, we will be positioned for victory. Ipepesto ka ng Panginoon sa tagumpay mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, humanda ka na. Dahil ipepesto ka na ni Lord sa tagumpay mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on. So ngayon po umagang ito, pag-uusapan po natin ang dalawang tao na kilala po sa Bible, and some of you already know this story. Pero patuloy po nating pag-usapan ang buhay po ni David and ni Goliath. Sino po nakakakilala kay David and Goliath? Pwede po bang patingin ang inyong mga kamay? Wow, okay, praise God. We all know the story of David and Goliath. And if you open our Bible in 1 Samuel chapter 17, masyadong mahaba po ito kung talagang babasahin po natin yung verses. But if you want to know their story, it will be found in 1 Samuel 17. Pero sa ngayon, ako na po muna ang magkikwento. I will summarize it for you. We have a picture. Si David and Goliath po ay talagang kilalang kilala sa Bible. Why? Dahil si Goliath po, ito po yan, yung higante, si Goliath po ay isang higanteng mandirigma ng mga Filisteo. At nung panahon pong ito, hinahamon niya yung mga sundalo o hukbo ng Israel at tinatakot po sila araw-araw kung sino daw ang makakatalo sa kanya. Okay? At nung mga araw po na yon, nakaharap na yung mga Israelites, si Goliath po, talagang napakayabang niya, tindig mayabang talaga siya. Siyempre, laki ba naman niya? Sino ba namang may gustong lumaban sa kanya? Okay? Sa harap ng mga Israelita, wala pong may gustong lumaban sa kanya, kahit po si King Saul. Hello? Wala pong may gustong lumaban kay Goliath. Pero alam niyo po, to make the long story short, meron pong isang tao. May isang tao sa Bible. Okay? Isang bata. Sabi niyo nga po, bata. Okay? Isang bata na nagmatigas ng pananampalataya para humarap po kay Goliath. Talagang nag-volunteer siya na siya ang haharap kay Goliath. And that person is si David. Okay? Kung binasa niyo po or kung babasahin niyo po yung Bible, si David po ay isang pastol o shepherd. Okay? Hindi po siya trained na mandirigma. Hindi siya trained para sumuntok. Hindi siya trained para humawak ng sword. Okay? Wala siyang ibang training kundi ang mag-alaga ng tupa. Okay? Yun lang yung ginagawa niya kasi magpapastol siya. So, siguro, ang kaya niya lang, hampasin. Kung paano maghampas ng tupa. Okay? Yun lang po yung alam ni David. And during that time, nung lalaban na po si David, pag binasa niyo po yun, si King Saul po, he really wants to empower David. Gusto niya full armor si David pag lumaban. Tama po? Siyempre, gusto ni Saul, hindi sila matalo kasi may nagpresenta. Ang gagawin po ni Saul, binihisan niya. Nilagyan niya ng armor, nilagyan niya ng helmet, nilagyan niya ng espada. Maliit lang po si David. So, nung nilagay sa kanya, para po ba siyang lantotang gulay? Kasi, na-imagine niyo po, kasi bata, payat, kasi magpapastol, walang muscle, kasi hindi naman siya trained para lumaban. Ang ginawa po ni David, tinanggihan niya yung mabigat na armor. Sabi niya, ayoko niyan kasi hindi ako sanay dyan. Ang sabi ni David, gagamit na lang ako ng tirador at ng 5 makikinis na bato. Hello? Kaya po ba? Kaya po ba? Kaya po bang mapatumba ang Goliath sa paltik? At paltik po ba tawag? Paltek, Batanggan niya, paltek, may iba pa pong term. At 5 makikinis na bato.
Kahit minamalit po siya ni Goliath, sinabi ni David na ang laban niya ay para sa Diyos. Amen? Ngayong taon na to, kapatid, there will be many Goliaths in your life. Marami kang pwedeng makaharap na higante sa buhay mo, higanteng problema, higanteng circumstances, higanteng opportunity na para bang hindi mo kayang labanan. Pero ngayong 2026, the Lord wants it to be a victorious year. Kaya ang taon na to, kapag pumasok ka at nilabanan mo, ang sagot, itong laban na to ay para sa Diyos. Amen? Ganito po tayo papasok ng 2026. Though we are already 2 weeks ahead, pero yung laban ng 2026, ang gusto ng Panginoon, ang laban ay para sa Diyos. Amen? So let's go to the story. Ano po nangyari? Alam niyo po, nung nangyari yung paghakbang ni David, it's just one day. Isang araw lang po yun ng buhay ni David. Tama po ba? Amen? It's just one day ng paghakbang. Pag po humakbang kayo, aabutin kayo ng 1 week. Parang hindi po, tama? It's just one day for David. And during that time, during nung paghakbang po ni David para labanan si Goliath, that one day he did can change everything. Kapatid, yung isang araw na pwede kang humakbang, yung isang araw na pwede kang mag-move forward, malaking bagay na ang pwedeng maging pagbabago nito sa buhay mo. Amen? Alam niyo po nangyari, 40 days. Si Goliath po, patuloy na nagyayabang parehong eksena. Sigaw ng sigaw. O, sino lalaban sa akin dyan? Meron bang matapang dyan lalaban sa akin? Siyempre, mayabang siya kasi nakagano. Hindi po siya nababago everyday. At yung mga Israelites po, they are immune sa takot. Wala na sila. Hindi na nila naisip, ay si Goliath lang yan yung nagsasalita. Minsan ganyan din po tayo sa church. May problema ka matagal na parang araw-araw sumisigaw sa'yo yung sitwasyon mo. Hello? Minsan may sumisigaw sa'yo na Goliath, hindi ka aasenso. May sumisigaw sa'yo, hindi ka gagaling. Hindi ka makakalaya. May sisigaw pa sa'yo, hanggang dyan ka na lang. Come on. Pero alam mo kapatid, there is one ordinary day na dumating po kay David na nagpabago ng buhay niya. At naniniwala po ako, there will be one ordinary day na kayang magbago ng buhay mo. Amen? Si David po nung lumaban, kanina po, di ba? Sabi, ayaw niya ng armor, ayaw niya ng ano. Hindi niya dalang espada. Wala siyang dalang title, sergeant, colonel, kapitan, hari. Wala siyang dala. Ang dala niya lang, pastol. Hello? Parang imposible. Wala siyang dalang title. Pero alam mo, kapatid, isa lang ang dala niya. Tanungin niyo po ako kung ano. Laksan niyo po. Pananampalataya. Amen? Walang ibang dala si David para sa paglaban. Talagang meron siya pananampalataya sa paghakbang niya. Amen? Kaya ngayon, 2026, anumang battle ang kaharapin mo, anumang problema ang kaharapin mo, isa lang ang dadalahin mo, ang pananampalataya na mayroon ka sa ating Diyos. Amen? Come on! Pakinggan po natin itong mabuti. Isang araw lang ang kailangan para baligtarin ng Diyos ang sitwasyon mo. Isang araw lang. Sabihin mo sa katabi mo, partner, makapangyarihan ng isang araw mo. Amen? This year, you are not just present. It's different from other years. Ayaw ni Lord na present ka lang. But this year, you are positioned for victory! Come on! Ngayong taon na to, pinoposisyon ka ng Panginoon sa tagumpay mo. Amen? Ayaw ni Lord na present ka lang every Sunday, taas ng kamay, tithes, punta dito, balik ulit, taas ng kamay. Ayaw ni Lord na present ka lang. Gusto ni Lord, inihahanda ka niya sa tagumpay na meron ka. Amen? Kaya ngayong taon na to, you are positioned for victory. The declaration of the Lord for our family is a victorious year. Kaya on our 27th year anniversary, ang title po natin ay tagumpay.
Amen? Dahil ngayong taon na to, punong-puno po tayo ng tagumpay. Amen? Kaya ngayon po, sige, palakpakan po natin si Lord. Come on, let's give God the victory. Grabe si Lord! Kaya ngayon po, how are you gonna be positioned for victory? Number 1, ano pong ginawa ni David? David see the battle through faith and not fear. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sa kabila sabi mo, huwag kang matakot. Commercial ba yun? Okay? See the battle through faith. Ano yung kakaharapin mo sa buhay? Bayaran na naman ng tuition? See the battle through faith. Sa mga negosyante po, bayaran na naman ng taxes, renewal na naman ng permit. See the battle through faith. Amen? Sa mga magulang, yung mga pinapaaral na anak, naku, ito na naman ang mga bayarin, enroll na naman, kapatid, see the battle through faith. Amen? Alam niyo po nangyari? While everyone else saw a giant, lahat po ng Israelita, 40 days, tinitiis po nila, tama po ba? Tinitiis nila si Goliath. Everyone else, they saw a giant. Pero nung panahon po na nag-step up si David, David saw a challenge to God. Ang nakita ni David, opportunity para makilala si Lord sa buhay niya. Amen? Kaya in your life, ano man ang pagdadaanan mo, maganda o hindi maganda, see that battle through your faith at hindi yung takot na baka magkamali ako, baka malugi ako, baka mawala ako. No, see that battle through your faith. Amen? Habang ang lahat po ay natatakot sa sigaw ni Goliath, si David po, napapasigaw siya dahil inaalipusta ang Diyos na meron siya. Hindi pumayag si David na gano'n ang sinasabi ni Goliath sa Diyos na pinaglilingkuran nila. 1 Samuel 17 verse 26. Nandyan po yun. 1 Samuel 17:26. David asked the men standing near him, "What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Nakikita niyo po ba yung yabang na meron po si David? Yung yabang na meron po siya, hindi dahil magaling siya eh. Pero yung yabang na hinahawakan niya, alam niya, may pananampalataya siya na kaya ng Diyos niya ang kaharap niya. Amen? Anong sabi ni David? Sino ba kasi tong Goliath na to? Ano pa po sabi niyan? Ano bang gagawin kapag napatay itong Goliath na to? Kasi kahiya-hiya to sa harap ng Diyos eh. Inaaway nito yung mga anak ng Diyos eh. May sinabi pa nga si David, sabi niya, sino ba tong hindi tuli na to? Hello? Sinabi niya, tama po, uncircumcised. Minak niya yung Goliath na nasa harap niya. Alam niyo po, parang nakakatakot. Bakit? Ang liit po ni David, tapos yung niyayabangan niya nasa taas, yung talagang matangkad po. Tama po ba? Isang apak lang ni Goliath, durog na po si David. Hello? Are you there? Tama po ba? Hindi eh. Hindi kaya. Pero kung titingnan niyo po yung verse, napansin niyo po, this is the best na ginawa po ni David. He see the battle through faith and not fear. Kung papansinin po natin yung verse, wala pong sinabi si David, ang laki naman yan. Paano ko ba yan tatalunin? Hindi niya sinabi sa mga Israelites na katabi niya, mamamatay tayo, takbo! Wala pong sinabi si David ng ganon. Pero ang sinabi po ni David, ano pong sinabi niya? Sino siya para hamunin ng Diyos? Hello? Sino siya para pagtangkaan ng Diyos na meron ako? Sino siya para alipustahin tayong anak ng Diyos? Hello? David, see the battle not through his fear, but through his faith in our God. Amen? Church, ang takot ay hindi mawawala kapag nawala ang problema. Nawawala ang takot kapag nababago ang pananaw. Amen? Your perspective can change your fear. Yan ang magbabago. Kung paano mo tingnan ng isang bagay. Kung titingnan mo yan, mahina ako. Pero kung titingnan mo, ay mabuti si Lord, kaya ni Lord. Amen? This is the motivation. Alam niyo po, hindi ka kailangan matakot.
In this 2026, may magandang plano si Lord sa buhay mo. Amen? Same diagnosis, same bill, same opposition. Pero kapag faith ang ginamit mong mata sa araw-araw mong buhay, iba na ang magiging basa mo sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Amen? Palakpakan niyo po si Lord. Come on. Kapag nabago na yung perspective mo, yung mata mo na is yung pananampalataya mo, hindi mo sinasabing madali eh. Ay, madali yan. No. Ang sasabihin mo na, kaya yan ni Lord. Amen? God is good, kaya yan ni Lord. Kaya this year, this is the motivation. Hindi ka matitinag na mga bagay na tinatakasan ng iba kapag ang puso mo ay anchored sa Diyos. At walang higanteng makakapagpahinto sa'yo. Amen? Come on. Right now, do not be intimidated sa kung ano yung kaharap mo. Because what intimidates others will not intimidate you this year. Hindi ka matatakot, hindi ka manghihina dahil alam mo kung saan nanggagaling ang kalakasan mo kundi sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? That's why, number 1, alala nyo po, see the battle through your faith, not fear. Number 2, ano pong ginawa ni David? Do not forget your testimony. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, 3 tao, don't forget your testimony. Okay na po, 3 lang. 5 na po yun. As we move forward, our battle for 2026, wala pong pinangako si Lord that 2026 will be a problem-free or hassle-free. Wala pong pangako si Lord na hindi ka magkakaproblema ngayong 2026. Pero, this is the promise. Ang nangyari po, nung kakaharapin na po ni David si Goliath, ang ganda po nung ginawa niya eh. Sabi po in 1 Samuel 17 verse 37. Tingnan po natin. 1 Samuel 17:37, sinabi ni David, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Ano po nangyari? Bago po humarap si David, kasi yan pong scenario na yan, nag-usap po si David and si King Saul. Yung gagawin po nilang battle, okay? Bago po humarap si David kay Goliath, pinaalala ng Diyos sa kanya, inalala niya yung pinagdaanan niya, yung lion at bear moments niya with the Lord, kung paano siya niligtas ng Panginoon. Hello. Ang confidence ni David ay hindi imaginary. Kundi, ang confidence ni David nandoon sa history na nagawa na ni Lord sa buhay niya. Amen? Kaya, kung lalaban man siya sa battle na meron siya ngayon, alam na niya. Bakit? Kasi napatunayan niya na noon na sinamahan na siya ng Panginoon. Amen? Amon! Ngayong taon na to, kung sinamahan ka ni Lord on 2025, this 2026, sasamahan ka pa rin ng Panginoon. Amen? Come on! That's why kapag kakaharapin mo yung Goliath mo, your confidence, your faith should not be imaginary. Hindi mo lang basta sinasabi, sasamahan ako ni Lord. Tapos, no. Pag sinabi mong sasamahan ako ni Lord, alam mo sa puso mo na sinamahan ka na ni Lord noon pa. Amen? Hindi sinabi po ni David during this time, sabi niya, very confident niya, sabi niya, "The Lord who rescued me from the paw of the lion." Sa leon nga, niligtas ako ni Lord. Sa bear nga, na walang isip, sa leon na walang isip, niligtas ako ni Lord. Dito pa kaya sa Pilisteyong to? Sabi ni David, grabe yung passion niya, yung faith niya. Hindi niya sinabi during this time, alam niyo po siguro kung ako po yon na kinakausap ni King Saul, sana tulungan ako ni Lord. Sana talaga. Siguro po kung ako yon. Pero alam niyo po, walang sinabi si David eh. Walang sinabi si David na, "King Saul, sana tulungan ako ni Lord, no? Sana samahan ako ni Lord, no?" Hindi nilagyan ni David ng word na sana. Kaya kapag nananalangin ka, nagde-declare ka, kapatid, alisin mo yung word na sana. Bakit? Kasi talagang sasamahan ka ni Lord.
Amen? Pag nag-declare ka, sana samahan ako ni Lord. Parang nagduda ka pa na sasamahan ka ni Lord. Come on, ngayon 2026, sasamahan ka ng Panginoon. Anong sinabi ni David? Ginawa na niya noon, gagawin niya ulit ngayon. Amen? Kaya ng Panginoon. Minsan nakakalimot po tayo Kapag may bagong laban, kapag may bago pong problema, may bago kang kakaharapin, feeling po natin minsan, bagong-bago para sa Panginoon. Feeling natin minsan, Lord, kaya ba to? Pwede ba to, Lord? Pero pakinggan mo to, kapatid. Ang Diyos na nagligtas sa iyo noon, hindi nag-e-expire ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Come on. God is good! And all the time! Amen! Come on! Kaya gawin natin yung ginawa ni David. He does not forget his testimony. I believe lahat po tayo, may isang pagkakataon na niligtas ka ng Panginoon. May isang pagkakataon na dinala ka ng Panginoon in your unexpected way. At napasabi ka na, Lord, salamat. Lord, thank you, sinamahan mo ko. Kaya ang motivation po ngayong taon na to, kung binuhay ka niya noong akala mo ay tapos ka na. Kung pinatawad ka niya nung hindi mo mapatawad ang sarili mo, at kung binigyan ka niya ng chance noon, may plano siya sa iyo ngayong taon. Amen? Sabihin mo sa tatlong katabi, may plano sa iyo si Lord. Church, your testimony is not just your story. Your testimony is your weapon. Amen? Hindi lang yan basta story to tell. Alam mo, sinamahan ako ni Lord dyan. Hindi lang yan basta para maka-inspire ng ibang tao na lumapit sa Panginoon. Na, alam mo kapatid, pinagdaanan ko yan Sinamahan ako ni Lord. That does not end there. Kapatid, yung testimony na meron ka, it is also your weapon for your next problem. Amen? Na kapag sinabi, pag nakita mo na kung gaano kalaki yung problema mo, yung Goliath ng buhay mo, hindi ka matitinag. Bakit? Kasi sinamahan ka na ni Lord noon pa. Amen? Praise God. Number 3, patapos na po ako. Step out even when you feel unqualified. Amen? Kung sa tingin mo, hindi naman ako para dyan. Hindi ako ang tinawag ni Lord para dyan. Okay? 1 Samuel 17 verse 39. Ano pong ginawa? David fastened on his sword over the tunic and tried walking around. Because he was not used to them, sabi ni David, I cannot go in this. He said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Grabe. Ito po yung sitwasyon na kinikwento ko kanina. Sinuotan po si David ng full armor. At nung tinry niya pong ilakad-lakad, ay talaga pong para siyang skeletal. At dahil mabigat po yung suot niya. Hindi niya kaya. Kaya anong ginawa niya? Hinubad niya. Kasi hindi niya kaya. Tinanggihan ni David ang armor ni Saul. Tanungin niyo po ako kung bakit. Kasi hindi sanay si David doon. Hindi sanay si David. What is the story? Bakit sinabi na mag-step out ka or mag-move forward ka kahit feeling mo hindi ka qualified? Kasi si David po, ayaw niya nang gumagaya lang siya. Ayaw niya na nagpe-pretend lang siya. Ayaw niyang mag-pretend na sundalo siya kasi lalaban siya sa battle. Ayaw niyang gumaya sa ibang mga sundalo, kawal nung panahon na yon. Bakit? Kasi hindi siya sanay doon. Ayaw niyang gumaya at mag-pretend. Dahil ang gusto niya ay maging kung sino siya sa harap ng Diyos. Amen? Kung sino siya. Lord, ako yung pastol mo, ako yung nag-aalaga ng mga tupa, ito yung kaya ko. But I have faith, Lord, na hindi ko kailangang gumaya ng ibang tao, hindi ko kayang mag-pretend in your presence. Dahil alam ko, Panginoon, kung sino ako, kaya mo kong samahan. Amen? Minsan, ang problema po natin, sinusubukan nating harapin ang laban gamit ang hindi para sa atin. Come on. Pero ngayong oras na ito, hindi kailangan ng Diyos na maging ibang tao ka. Ang kailangan niya ay ang willingness mo na magpagamit
sa Kanya. Amen? Kapatid, yung willingness mo ang iniintay ni Lord. Hindi kailangan na magaling kang kumanta para gamitin ka ni Lord. Hindi kailangan na magaling kang tumugtog para gamitin ka ni Lord. All the Lord wants is your willingness. Na Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Gamitin mo ako, Panginoon. And this is the motivation before I end. This year, stop waiting to feel ready. God moves through your obedience, not your perfection. Amen. Hindi kailangan ni Lord na perpekto ka. Hindi kailangan ni Lord na madami kang pera bago ka maglingkod. Hindi kailangan na sobrang galing mo nang tumugtog at kumanta para maglingkod ka. No. Stop waiting to feel ready. Pastora, hindi ko pa kaya maglingkod, di pa po ako ready. That's why God is calling you. Hindi ka pa ready. Pastora, hindi ko pa po kayang mag-alaga. Hindi ko pa po kayang mag-life group. No. Kaya ka tinatawag ng Panginoon because God wants you to be ready. Hindi ikaw ang magre-ready sa sarili mo, kundi ang Diyos ang magre-ready sa pagkakatawag niya sa'yo. Amen? Come on. Pinakahuli na po ito. 4 po ito. Number 4, run toward what you have been praying for. Hindi takbuhan papalayo, pero takbuhan mo pasugod kung ano yung pinapanalangin mo. Amen? Why? Ito po yung pinaka-radical na ginawa ni David. Na wala kahit sino ang pwedeng gumawa, siya lang. 1 Samuel 17 verse 48, as the Philistine moved closer to attack him. Siguro po effortless si Goliath. Siguro isang hakbang lang siya. David ran quickly toward the battle line to meet him. Hindi umatras si David. Hindi po siya nag-pause. Teka lang. Tumakbo siya. Papalapit sa battlefield. Church, minsan, sagot na ng Diyos ang nasa harapan natin. Pero natatakot tayong lapitan. This year, 2026, we pray for breakthrough. We pray for healing. And we pray for calling. Kapatid, you are maybe 3 years, 5 years, 10 years ka nang nakakakilala sa Panginoon or bago ka lang nakakilala. Pero kapatid, wag mo nang atrasan yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Ito na ang taon na tinatawag ka ni Lord to move forward to your calling. Move forward to your prayer. Why? Because this is not the year to slow down. Etong taon na to, ayaw ni Lord na mabagal ka or slow down ka or mabagal yung face mo. This is the year to move in faith. Etong taon na to, ang hakbang ng pananampalataya mo. Takot ka man, kapatid, gumalaw ka. Nanginginig ka man, Lord, di ko kaya. Kapatid, sumunod ka. Bakit? Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbangin ng buhay mo. Tatayo po tayong lahat. This 2026, hold on to this. Your giant will fall. Sabihin mo nga, your giant will fall. Kapatid, yung giant na meron o kakaharapin mo pa lang, it will fall. Ano pong gagawin? Isang bato lang ang kailangan. Tapusin ko po yung story. Nung lumaban po si David, ang meron po siya ay slingshot at saka po 5 pirasong bato. Tama po? Nung pinaltik niya po yun, tumama po yun sa forehead. Dito po. Hindi po yun ang nakapagpatay kay Goliath. Nahilo lang po si Goliath. At paghilo, sa kanya po sinaksak. Hindi mo alam, pero si David po, he is not trained to be a soldier. Pastol lang siya. Alam niya lang, pumaltik. Yun lang yung meron siya. Kapatid, kung anong meron ka ngayon, yun yung gagamitin sa'yo ng Panginoon para mapatumba ang Goliath ng buhay mo. Amen? Isang bato lang ang kailangan.
Isang moment lang ng pananampalataya. One moment of your faith. One moment of an act of obedience. Isang pagsunod lang. Kayang bumagsak ng higante sa buhay mo. Ang Goliath ay hindi permanent. Ang problema mo ay hindi ang ending ng kwento ng buhay mo. Kaya ngayon kung may problema ka o magkakaproblema ka pa lang, that's not the ending of your life. Dahil kapag nagtagpo ang pananampalataya at aksyon sa buhay mo, laging panalo ang Diyos. Laging panalo ang Diyos. Laging panalo ang Diyos. And this is our final verse, 1 Samuel 17 verse 47. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Hindi sinabi ni David, the battle is mine. Hindi sinabi ni David, the battle is easy. Ang dineklara ni David, the battle is the Lord's. Amen? Kung anong magdadaanan mo ngayon, kapatid, it is the Lord's battle. Ang Diyos ang kakaharap dyan. Ngayong taon, hindi ka lalaban mag-isa. Hindi ka aasa sa lakas mo. Hindi ka matatalo ng kahit anong higante. Bakit? Dahil kapag ang laban ay sa Diyos, sigurado ang panalo mo. Come on! This is a victorious year! Ngayon pa lang, kapatid, matagumpay ka na. May tagumpay ka na. And this is a victorious year. Right now, you will see a victory. Hindi dahil ginawa mo ang tagumpay, kundi ang battle na yan ay sa Panginoon. Right now, as we worship the Lord, right now, ideklara mo na, Panginoon, this battle is yours. Ang laban ng 2026 ay sa'yo, Panginoon. Ang laban ng 2026 ay sa'yo, oh God. Come on, right now, worship God. may be formed, but it won't prosper. And right now, declare this. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Come on, worship God. My God will never Declare, fail. my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle
Panginoon, church. I'm gonna see a victory. Ngayong taon na to, hindi ka lalaban ng mag-isa. Hindi ka aasa sa lakas na meron ka. At hindi ka basta-basta matatalo ng higante sa harap mo. Dahil ang bawat laban ng taon na to ay pahara sa Diyos. Kapag ang laban ay sa Diyos, sigurado ang panalo na mayroon ka. Come on. Before I end this preaching and before I pray for you, meron po ako dyang final declaration. Can we flash that final declaration? Na bago magsimula ang 2026, let this be our let this be our declaration. Isisigaw po nating lahat, this is my victorious year. The battle belongs to the Lord and victory belongs to me. In Jesus' name, amen. Sabay-sabay po nating isisigaw. Come on. Right now, sabay-sabay po nating idideklara at the count of 3. 1, 2, 3, go! This is my victorious year. The battle belongs to the Lord and victory belongs to me. In Jesus' name, amen. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, the victory is yours. Panginoon, we declare that this is a victorious year. And Lord, in the whole 2026, anumang higante ang aming makaharap, anumang Goliath ang aming makaharap, Lord, let us be like David to see every battle not in fear but in faith. And to remember our testimony. At Panginoon, sa bawat hakbang namin, we maybe feel unqualified, but Lord, you are with us. Kasama ka namin, Panginoon, in every battle of 2026. Panginoon, salamat sa katagumpayan. Sa iyo ang laban ng 2026. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. At ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng matagumpay ay sumigaw ng Amen and Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. As we have our Holy Communion, kasali po ito sa ating tagumpay on how Jesus gave His life for us is also a sign of victory para sa atin pong mga buhay. Amen. We have two paraphernalias. Meron po tayong tinapay at juice. Ang tinapay po ay sumisimbolo ng katawan ni Kristo at ang juice ay sumisimbolo po ng dugo ni Kristo. Right now, as we open our Bible in 1 Corinthians 11, verse 23 to 25, the Lord says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread." Verse 24, "And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Verse 25, "In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking